Hello guys, ayan. So ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So may share lang ako sa inyo guys. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Tungkol to dun nung last Sunday. Ano tawag to ito? Dito guys, sa Singapore is very open na kasi marami pong nagtatrabaho din dito. Maraming mga foreigners na nagtatrabaho dito, mga laborers, o mga kung ano man mga foreigners na katulad natin. Kung sa atin sa Pinas is tawag doon yung mga helper, yung mga ganun yung karamihan na mga dito. May sa ibang bansa din, merong Indian, Bangladesh, mga Sri Lanka, taga saan pa ng mga lalaki mga nag-work dito. So may share lang ako sa inyo na dito kasi is very open. Maano yung bansa nila dito kasi sila sa pagdating sa human rights. So yun, talagang pinoprotektahan nila yung mga ng kwan. So ito naman, lang to, na-share ko lang din. Dito guys, common yung normal yung nagkakaroon talaga ng jowa-jowa. Admitted talaga doon. So, gusto ko rin na-share sa inyo na dito sa Singapore is may freedom about dyan. Yung mga employer dito is parang common na sa kanila na nakikita nila minsan yung mga pagka lumalabasin sila ng Sunday na may mga, kasi may mga ilang mga magjowa-jowa dyan na mga clingy, kahit nasa mga MRT is nakayapos or something. Walang yun dito. Dead mayan, ganon. So, may kanya-kanyang buhay. Walang pakailaman yan dito guys. Yun ang isang maganda din dito pag nag-work ka sa Singapore. So yun yung napansin ko na very open. Kumbaga hindi sila dito yung parang kailangan maging conservative na hindi pwedeng hawakan yung kamay ng babae, yung mga ganun. Dito wala, napaka-clingy talaga as in. So yun, na-share ko lang kasi nung Sunday, pupunta kasi dapat ako ng Marina South Pier. Ngayon, nasa lugar ba ako nun? Hindi ko alam kung nasa City Hall or hindi ko masyadong na-aware na kung nasan ako nung time na yun na nakaupo ako. Kasi ako, tamad ako tayo habang hinihintay yung train. Although ang train naman dito is mabilis na, matagal na yung mga 6 minutes. Meron na naman train. So ako sumupo ako sa tabi. Tapos meron isang lalaki dyan na nakaupo din. May kausap siya sa phone niya. So ako naman okay lang. Dead ma ako. Tapos ayun, galing pala akong Lucky Plaza noon. Kasi may bit pala ako noon na yung pinag-grocery ko. Tapos ang tawag dyan, parang naglinya yung dito ko. Kasi gawa ng, binaba ko kasi yung dala ko, yung bit ko. Tapos may lalaki dyan. Tapos tinuturo niya sa akin yung dito ko daw. Sabi ko, yeah, because this one heavy. Sabi ko lang ganun sa kanya. So nakipag-usap lang din naman ako kasi mahirap din naman guys na maging tapos snap dito, hindi din dito ang snap. At saka dito guys, uso sa kanila yung every time na may magawa sila na okay, na mabuti is nagta-thank you talaga or excuse me or napakagalang dito, dito ma-adapt mo yung mga nila dito, okay. Tapos yun, hindi ngayon sa akin wala na. Tapos pumasok na ako ng tren kasi nga papunta ako ng Marina South Pier noon. Tapos di sumakay na ako. Ngayon, di nakasakay na ako. Umano din siya, hindi ko naman alam na Tapos noon, pag-upo ko, timing din naman na rin yung isang upuan ko, yung katabi ko, is umupo din siya. Tapos ngayon habang akala ko nasa dulo na kami kasi ang palatandaan ko, Marina South Pier is dulo na talaga yung linya ng MRT. Ngayon, nasa Marina Sand pa lang pala. Marina Sand ba yun? Dun pa lang pala. Pero bago kasi nangyari yun, nasa loob kami ng train, tanong siya sa akin kung paano daw yung umorder dun sa Shopee kasi doon yung umorder. Pinakita niya yung phone niya. Ako naman, sabi ko, I like this one, bro, brother, like this one. Tinanong ko sa kanya kasi nag-online shop din naman ako. Sabi ko, but you cannot, ako naman, naniwala naman talaga na totoo talaga na na tawag dito na kasi wala pa talaga siyang Shopee account nung time na yun kasi nga kailangan mo i-enter yung address. Di ngayon, sabi ko sa kanya, you need to, before you, sabi niya pwede daw bang cash or kailangan daw ba yung card niya. Sabi ko ganun sa kanya, hindi namin ma-process kasi nga tawag doon, kailangan mo nang i-enter niya yung kanyang address. Di ngayon, so in-explain ko sa kanya, di okay na. Tapos akala ko bababa na ako. Tapos Marina Sand pa lang pala yun. Sabi ko, sorry, I need to go nga. Tapos sabi niya, can I, pwede daw siya sumama sa akin, can I go? Pasensya na ko, hindi ako galing sa English. So yun, sabi ko, it's up to you. Sabi ko gano'n sa kanya, di sumama din siya. Tapos di ngayon, in-explain ko sa kanya kung paano yung gagawin. Kasi akala ko talaga is pure, lang talaga. Tapos habang nag-explain ako sa kanya, this kailangan kasi yung
ang tawag doon, yung kanyang zip code. Eh ngayon sabi ko sa kanya, where do you live? Tapos ngayon sinabi niya yung lugar. Hindi ko talaga maintindihan kasi naman ako ganun ka talaga kapamilyar sa mga isa-isang mga street dito sa Singapore. So ngayon ginugil ko pa yung ano niya, yung kanyang zip code. Ni ngayon binigay ko na sa kanya, okay na, nakapag ano na, kasi may gusto nga siyang orderin na parang tasa. Tapos ngayon sabi ko, brother, because I need to go already, sabi ko ganun sa kanya. Eh kasi nga medyo nag-ano yung internet din niya. Tapos basta you follow this one, in-explain ko sa kanya kung paano. Tapos ngayon sabi niya, ay, can I have your number na lang daw, sabi niya ganun. Sa akin naman is baka wala lang din talaga siyang mapagtanungan or something. So sabi ko, it's okay din. Ngayon, ano ko, kasi titype ko sa kanya kasi inan niya sa phone niya. Ngayon, nung tinype na niya, sabi niya, can I call you? Sabi niya ganun, para makano siguro niya kung talagang active yung number o tama yung binigay ko. Di ako naman kasi sa mga ganyang bagay, guys. Hindi naman ako sobrang madamot sa sa ganyan. Kasi sa akin kasi madali lang naman i-block kung hindi ko talaga feel na ano talaga. Basta wag lang kayo talaga kayong maging, ang tawag doon, maging snap o maging maldita sa mga ganyan. Kung maayos naman kayong pinakikisama, maayos naman kayong kinakausap ng tao, kausapin nyo rin na maayos, ganun. So binigay ko naman sa kanya, tinol niya. Tapos nag-ring naman din. Pinakita ko yung phone ko, nag-ring naman din. So, okay na. So, ngayon, pag-uwi ko ng bahay, may mga message na siya. Ako kasi dead ba lang ako nung hindi ko naman tinignan yung WhatsApp ko nung time na yun. So, yun. Tapos, uwi ko ng bahay, may message siya. Okay na. Tapos, ngayon, sabi ko, so, have you managed to order your, sabi ko, gano'n, your mug, brother? Sabi ko, gano'n. Tapos, sabi niya, hindi nga daw niya na order pa, ganun. Tapos sabi ko, sabi niya, next time you help me to, ganun. Sabi ko, if we have cross our path, then I will teach you how to do. But you can do it, because na lang naman, enter na lang naman yung ano niya, address niya, ganyan, okay na rin naman. So yun, in-explain ko sa kanya. Tapos yun, tapos nang bandang huli, sabi niya sa akin, actually, hindi daw yun yung talaga yung pinaka-reason niya. Talagang humanap lang daw siya ng way para makausap ako, para makuha ang number ko. So yun pala yung purpose niya, guys. So yun, mga ganong mga diskarte ng mga ibang mga hindi ko alam kung mayroong mga kapwa ako Pilipina na ganyan din, diskarte na pala ng ganyan din dito sa Singapore. At first time ko may encounter ng ganyan. So yun, so sa akin okay lang, friendship kami, so yun. So pagka medyo lumampas naman siya dun sa mga kasi dito guys, gusto nga yung mga ganyan, ligaw. So yun, pag lumampas siya dun sa limit ko na ganyan is yun, ibablock, madali lang naman, i-block mo na lang para tapos na yung usapan, para hindi ka na istorbohin or kung ano pa man. Kung tingin mo na didistract ka na dahil sa kanya, i-block mo na. Pero kung tingin mo friendship lang naman yung niya, tapos okay ka din naman may makausap, or okay din naman sa'yo na minsan may kakwentuhan, hindi go mo lang yun. Walang as long as hindi siya sa trabaho mo, at saka hindi siya nakakagawa ng di maganda sa'yo, okay lang yun, walang problema. So yun lang guys, na-share ko lang. So dito sa Singapore is normal lang yung ganun na situation na nangyari sa akin noong Sunday. Ayun, na instant na may kumuha ng number ko na nagpalusot pa siya na kunwari may orderin sa Shopee. So yun, wala, na-share ko lang guys na may mga times na ganun. So nasa sa inyo na lang din. So may mga ganung information, carry lang naman yan na ibigay. Yung mga ganun, i-block mo na lang pag hindi mo siya feel. Pero wag na wag kayong magsusungit sa kanila, sa mga ibang tao dito, kasi hindi natin alam kung ano maugali yan pagka natularoin sila. So kung kinakausap kayo na maayos, kung kinakausap kayo ng kausapin nyo lang din sila kung paano sila makipag-usap sa inyo. Then after nun, go na. Kung ayaw nyo kung halimbawa katulad niyan, wag na lang din kayong gawa-gawa ng number. Kaya paano kung gumawa-gawa ako ng number, di ba? Tapos tinawagan nyo yung phone ko, tapos hindi. Tapos biglang pala yan siya dyan. Biglang nagalit or something, di ba? So yun. Block na lang pag hindi okay. Pero so far naman okay naman din siya. Hindi naman niya kulit or something. So yun. So yun lang guys, naikwento ko lang.